Magandang umaga sa lahat, no? Ito lang masasabi ko. I'll just take advantage of this. Remember, no? Dinidiscuss ko po ang kasong ito ay hindi para sabihin na kung sino man ako, kanino ako kumikiling, basta kaya aking sabihin, dinidiscuss ko po ang kaso ng kalayaan ng pagpapahayag sa konteksto na ayaw ko kung ako maging presidente ng Pilipinas na magkaroon ng pagkukulong sa lahat ng paninirang puri. Ang paninirang puri po, ladies and gentlemen, hindi po yan dapat kinatatakutan ng ating bayan. Bakit po? Lahat naman ng tao na maaring sinisiraan ng puri sa pamamagitan ng YouTube, pamamagitan ng Facebook, pamamagitan ng Instagram o Messenger o whatever, you are not deprived of all your tools. You can defend yourself. You have your own Facebook account. You have your own YouTube account. Why use the power of the government and the money of the government and the judges of the government and the prosecutors of the government just to prosecute on behalf of you? Sino may kasalanan on behalf of that? First and foremost, naniniwala po ako, pasensya na. Walang magsisira sa iyo, wala kang sisirain laban sa iyo kung ikaw ay inosente. Ganun lang kasimple. Ngayon, halimbawa, ako ilang beses na ko inaakusahan. Nag-live muna ako. Ilang beses ako inakusahan, pero hindi po ako hindi ako natatakot. Kahit akusahan niyo ako. Ang tanging balik ko lamang dyan ay ilabas ko rin ang aking side. Marunong naman ako mag-live. Marunong naman ako mag-YouTube. Lahat ng tao dapat ay matuto na huwag na umasa sa gobyerno na paparusahan ng sino man magsisira sa iyo. Wala. Hindi natin. Kung ako maging presidente, maging senador, tatanggalin ko ang libel. Let everybody speak. I want everybody to speak the minds without fear or favor, because it is only through that we can achieve the power of truth. And we need truth to search for justice, to search for truth in order to serve it all for the people. Hindi ito pwede yung konting kibot libel. Konting kibot libel. I am speaking about this because I do not want to hear people in the public offices file a case of libel against anybody else. Kahit sino pang kumaso, ayaw ko yun. Kasuhan ako Lito Lapid, okay lang. Hindi ko siya kakasuhan ng libel. Maaaring kasuhan ko sa ibang kaso. Hindi, ayaw ko na kumaso ng ibang libel, ng ibang kaso. Basta gano'n lang nga sa akin. So, ngayon, ang sa akin na ito, na medyo na-excite lang ako, pasensya na. Ito, i-discuss po natin. Bago natin i-discuss, ako po si Dr. Toto Bonyog. Ako po I will claim to the whole world, eksperto po sa libel. Lahat po ng libel cases laban kay Percy Lapid ay naipanalo po. Ang libel na pinag-usapan natin sa ngayon, kung bakit po ako ay nagla-live sa ngayon, ay yung libel na sinampa ni Melquiades Robles. Melquiades S. Robles na PCSO General Manager. Bago ang lahat, nais kong kunin ang background. Sino ba si Melquiades Robles? Bata po siya ni sino tong evangelist ko si Mike Velarde. Inappoint siya sa panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo. Kinasuhan siya sa pagnanakaw sa LRT kasi dyan siya nilagay. Na-acquit lang siya dahil sa teknikalidad. Ibig sabihin, pwede kong sabihin na magnanakaw talaga si Emil Robles. Kasuhan mo ako kung gusto mo. Next, kumaso siya ng defamation. Hindi libel, pwede mo tawagin libel. Tawagin na natin libel. Loose term, pwede mo sabihin libel. O generally speaking, pwede mo tawagin libel. Saan siya kumaso? Doon sa California District Court. Laban kay Maharlika. Wala akong pakialam kay Maharlika kahit Duterte vlogger siya. Ang sa akin ang puntos dito, dapat tigilan na natin ang pagkaso-kaso ng libel.
wala na dapat libel sa Pilipinas. Tanggalin na yan. So ano ngayon ang pundasyon ng kaso niya? Sinasabi niya na siya ay sinisira ang puri ni Maharlika. Alam mo ba kung ano mga akusasyon sa kanya ni Maharlika? Ang akusasyon sa kanya ni Maharlika sa kanyang vlog sa Buljak TV ay si Miltiades Robles nag-imbento ng mga nananalo sa PCSO. Hindi totoo yung mga nananalo. Inimbento pa lang niya para ibulsa nila ni Lisa Aranita Marcos ang pera. Tanong, sa ganong akusasyon ba, pwede bang sabihin natin may libel? Mananalo ba si Mil Robles? I dare say, hindi siya mananalo. Pinagmayabang ni Anthony Taberna na ang abogado daw na kinuha ni Miltiades Robles. Sino? Si Camille Vasquez na abogado ni Johnny Depp na nagkinasuhan nilang defamation suit. Hindi libel ang tawagan. Defamation suit. Si Amber Heard, isang magandang babae na asawa dati ni Johnny Depp. Ang kaso ni Johnny Depp, simple, hindi abstract, simple. Bakit ko nasabi simple? Sinasabi lamang ni Johnny Depp na hindi po totoo yung sinasabi mo doon sa isang party na na-record mo ng video na sinampal, sinuntok kita. Ganun na kasimple. Ibig sabihin, hindi abstract. Ibig sabihin, mapatunayan mo yan sa pamamagitan ng pagpakita ng ibang video. Ang akusasyon naman kay Mil Robles, paghambigin natin, sinasabi ko kahit sinong abogado pa ang kukunin mo, Mil Robles, hindi ka mananalo. Ang kaso naman mo laban kay Maharlika ay ganito. Sinasabi mong hindi totoo nang sinabi ni Maharlika na ang mga niyayari mo mga panalo dyan sa loto. O ngayon, ano ang sukatan para manalo ang isang tao nagsasampa ng defamation case doon sa United States of America? Ang sukatan po, yung kaso na tinatawag na New York Times versus Sullivan na dinesisyonan ng United States Supreme Court noong 1964. Nagsasabi diyan sa New York Times versus Sullivan na kung ikaw ay opisyal ng pamahalaan, hindi ka mananalo sa kasong libel o defamation. Kung hindi mo mapapatunayan na ang binanggit laban sa iyo ay hindi totoo at patunayan mo na alam ng nangbanggit na hindi totoo nung iyon ay ipinablis o nung binanggit. Naintindihan niyo po? So ngayon, pag-usapan natin si Johnny Depp. Si Johnny Depp po, nanalo siya sapagkat ang pinresenta na video ni Amber Heard ay pinutol. Ang ginawa ni Johnny Depp, ng abogada ni Johnny Depp na si Camille Vasquez, ay kinuha yung kopya ng video na mas mahaba. Nung pinesenta, iba pala yung sinabi ni Johnny Depp. So, ibig sabihin, simple, hindi siya abstract. Napakadali patunayan. Kaya nanalo si Johnny Depp. Lumabas dito na nagsinungaling talaga si Amber Heard nung sinabi niya na binugbog siya at minura siya ni Johnny Depp. At para mapatunayan ni Amber Heard na binugbog at Johnny Depp at minura o minaltrato, ay nagpakita siya ng video na kuha niya sa cellphone niya. Ang problema, ang kabuuan ng video ay hindi pinisenta ni Amber Heard. Ngayon, siyempre, marami kasing magaling ang technology sa United States of America. Kung ako man ang abogado ng Johnny Depp, i-request ko lang ang buong kopya ng kuha ng video. So, nang ni-request nila ang buong kopya ng kuha ng video, doon lumabas ang karugtong pala doon sa video ay hindi pala nagbura si Johnny Depp. Ang katotohanan ay kabaliktaran. Minura siya ni Amber Heard. So, hindi siya abusadong husband. Ganun lang kasimple. Ito naman, punta naman tayo kay Mel Robles kasi kinuha siya niyang abogado si Camille Vasquez din. Mananalo ba kaya siya? I dare say, they will never win that case against Maharlika. Bakit?
ang issue dito, patunayan ni Mel Robles tsaka ni Camille Vasquez na hindi totoo yung sinasabi na kumukuha siya, nag-imbento lamang ang lahat na nanalo sa loto. Paano patunayan yan na hindi totoo yan? Aber nga, bigyan ko kayo ng ideya kung bakit, kung paano niya papatunayan. Para mapatunayan para mapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo. Halimbawa, ang nanalo sa 10 loto, sinasabi ni Maharlika na hindi totoo. Tapos, sasabihin naman ngayon ni Melquiades Robles, hindi totoo ito. So, ano ngayon? Paano nila ipresenta ang kanilang ebidensya at anong ebidensya ang kanilang ipipresenta para patunayan na hindi totoo ang sasabihin ni Maharlika na ang lahat ng mga nanalo ay peke. Try our best ever Idol Cheese Dog. Our cheesiest ever. Sulit na sulit kaya ay delicious talaga. Una, ipalabas ni Mr. Melquiades Robles ang forensic history ng computer ng PCSO. Baka dyan pa lang matatalo na siya kasi baka lalabas sa history ng computer kung talagang may nanalo o wala. Ibang klaseng computer. Tingnan mo forensic history niya. Ay, sabihin natin, mapalabas nila na mayroong ang nanalo. Next question. Ang nanalo, ilalagay kung sino man pangalan dyan. Mapatunayan niya, do you think na ang binanggit na sinabi ni Maharlika ay ang mga nanalo ay hindi totoo? So, patunayan niya na kukunin niya lahat ng tao na nananalo. Sa tingin mo ba kaya yung lahat na nanalo ay papayag kung totoong nanalo? Ngayon, kung walang totoong nanalo, sino lalabas? Pag lumabas ka, sisingiling ka ng BIR. Pag lumabas ka na hindi ka naman pala totoong tao na nanalo, sino magbabayad ng buwis mo? Sino magbabayad sa'yo? Dadalhin ka sa Amerika. Si Melquiades Robles? Ang hirap patunayan. Unang-una pa lang, dyan pa lang. So ngayon, ulitin ko para mapatunayan ni Camille Vasquez at ni Maharlika, ni Melquiades Robles, na guilty si Maharlika ay kailangan, number 1, patunayan niya yung dalawang bagay. Una, patunayan niya na hindi totoo yung sasabihin ni Maharlika na mga fake news ang mga nananalo sa loto. Okay? Next. Kung mapatunayan man halimbawa ni Melquiades Robles na ang mga nanalo ay totoong tao, pwede sabihin na yun nga, sinong nagsisinungaling? Si Maharlika. Pero ang kasunod na tanong, alam ba ni Maharlika na mga totoong tao nanalo? Yan. Ngayon, paano patunayan na alam ni Maharlika? Kasi nasa isipan lang ni Maharlika, hindi mo pwede buksan ang utak nun. Mamamatay ka pag binukas mong ulo pag biniak mong ulo ni Maharlika. Ay, nako. Sabi-sabihin, nagle-lecture ako dito para sa inyong kaalaman kung paano matatalo sa libel at paano matatalo sa libel. Dito matatalo sa libel si Melquiades Robles. Babalik pa rin yung 1964 ruling ng New York Times versus Sullivan na sinasabi kapag ikaw ay opisyal ng bayan, ang kukunin ng malisya o malis o nagamitin para mananalo ka ay yung tinatawag na actual malis. Ano po yung actual malis? Ang actual malis po ay nagsasabi, kailangan patunayan nung nag-akusa na yung nag-publish o yung vlogger o yung reporter ay nagbabalita o nagsasabi ng mga hindi totoo. O kundi kaya, nagsasabi ng mga opinion na nakabase sa hindi totoo. Next, kung mapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo, yung sasabihin ni Maharlika na fake news ang mga panalo sa loto, ay ang kasunod niya patunayan, alam ba ni Maharlika na ito'y mga fake news ng panahon na binalita niya to sa vlog niya? Ang hirap patunayan nun. Sasabihin lamang ni Maharlika, Your Honor,
in the Philippines and even in the United States of America, there is that thing that you cannot compel any reporter or any vlogger from disclosing their sources of information. Kung hindi bakla kami mapipilitan magpakita kung magsabi kung sino pinanggalingan ng aming mga balita, ng mga expose namin, ay paano na ngayon malalaman na may nagsabi sa akin, oh wala. Yan palang problema mo na yan, Melquiades Robles. For all you know, babalik na rin ka. Pag ako naman abogado ni Maharlika, simple lang gagawin ko. Ipakita ko yung hearing sa Senado na kung saan lumabas na Photoshop lang ang mga nanalo, pinatong-patong mo sa litrato, pinakunan mo litrato, tapos Photoshop. Hindi totoong nanalo, tapos nakadamit pa no kung ano mga damit na bayo, yung mga pangalan ng brand na bayo. So, ibig sabihin, dyan po lamang po, at least napaintindi ko na sa inyo, ang hirap po manalo sa live kapag ikaw ay public officer. Si Johnny Depp naman ay hindi siya opisyal ng bayan. Siya ay pribadong tao. Pero public figure siya, kaya kapareho din ang tingin sa kanya ng defamation law sa California, USA. Kaya lang, napatunayan at madaling mapatunayan yung kaso ni Johnny Depp. Ang gagawin lamang niya, kunin niyang buong kopya ng video at mapakita yung buong video. Ang ginawa naman kasi ni Amber Heard sa galit niya kay Johnny Depp, nagpa-interview at ipinakita yung video. Ang problema naman kay Amber Heard, hanggang doon lang kinat niya ng video. Ipinakita niya sa mga newspaper at saka mga magazine na nag-interview sa kanya. Ito pang video, minura ako, minaltrato ako ni Johnny Depp. Yun pala, ang katotohanan ay pinutol ni Amber Heard ang video. At ang dulo ay hindi niya pinakita. So iba yan, madaling patunayan na hindi totoo. Kaysa yung sasabihin ni Marlica na fake news ang mga nananalo sa luto. Ang hirap, di ba? Sample, kay Raffy Tulfo. In-expose ni Raffy Tulfo si Atty. So sa customs na nangingikil sa mga truckers, sa mga humahakot ng mga parating o mga imported goods mula sa customs zone papunta sa kung kani-kanino na umorder niya. Sinabi pa ni Raffy Tulfo na si Atty. So ay nang-agaw ng asawa ng iba. Sinabi din ni Raffy Tulfo na si Atty. So ay nagpapatayo ng mansion doon sa Afobay, sa Taguig. Ngayon, kinasuhan siya ni Atty. Dingso na sabi niya, kasinungalingan lahat yan, kaya may libel. Ang problema ni Atty. So, hindi niya napatunayan na hindi totoo. Hindi napatunayan ni Atty. So na hindi totoo yung nangingikil siya sa mga truck. Hindi napatunayan ni Atty. So na hindi totoo yung nangagaw siya ng asawa ng iba. Hindi napatunayan ni Atty. So na hindi siya nagpapatayo ng mansion sa loob ng Afobay Village. So, gano'n lang yan. So, mapatunayan ba ni Melquiades na totoo yung mga nananalo? Unang-unang problema niya, paano niya mapatawag, mapapaniwala, mapapayag kung totoong may nanalo na pupunta sa korte at pag-expose ng sarili? Yan ang pinaka-problema mo una. Kaya hindi ka mananalo. Pangalawa, ganun po ang katayuan ng isang public officer kapag gusto mong pumasok. Yan ay nakabase sa New York Times versus Sullivan. Ang ginamit ko ng kaso ay New York Times versus Sullivan sapagkat iyan po ay desisyon ng United States Supreme Court o SCOTUS or Supreme Court of the United States. Siyempre, ang basihan nila doon sa California kung anong desisyon ng Supreme Court of the United States. At siyempre, desisyon ng Supreme Court of the United States ay iyan ang pagbabasihan ng California District Court. Ngayon, sinabi pa sa New York Times versus Sullivan, by the way, yung New York Times versus Sullivan ay kaso na sinampa ng Police Commissioner ng
ng Police Commissioner ng Alabama na si Sullivan, sinampahan niya ng kasong libelo ang grupo nila ni Martin Luther King. Ang katwiran niya, hindi po totoo yung pagbubumba sa mga bahay ng negro. Hindi po totoo yung pag-api ng pulis ng Alabama sa mga negro. Lahat-lahat ay hindi totoo raw. Ang problema naman ni Sullivan, hindi niya napatunayan na hindi totoo. Kaya sinabi din ng Supreme Court ng United States of America that if you cannot prove that the utterances or the facts within the uttered defamatory imputations were false, then you will never ever win. Tapos sinabi pa ng Scutos, even if you succeeded in proving the falsity of the facts claimed in utterances consisting of the defamation, still you have another problem. You have to prove to the court that the person that you are charging with libel or defamation for damages knew at the time of that publication that it was false. Ang problema, sabi ng Supreme Court nila, hindi, wala kang pinatunayan na hindi totoo. Kaya nanalo ang grupo ni Martin Luther King at saka New York Times. Kasi sinama ang New York Times sa kaso dyan. So ganoon din sa atin. Bojack TV versus ang kaya mangyari dyan. Bojack TV ang kinakasuhan ni Melquiades Robles. Isa pang akusasyon ni Maharlika laban kay Melquiades Robles na ikaw ay nagbayad ng mga hard killer para ipapatay ako rito sa Amerika. Tanong, paano mo masasabi na hindi totoo yan? Paano mapapatunayan ni Melquiades Robles na hindi totoo yan? Sige nga, ano yung presenta mo? Presenta ka ng killer number 1, killer number 2, killer number 3, killer number 4 na mga puro Amerikano at sasabihin na sa korte, hindi po kami hinire ni Melquiades Robles. Hindi yan. Ngayon, ang only hope mo lang, Mr. Melquiades Robles, is i-apply mo yung doktrina ng reckless disregard of the truth or falsity of the defamatory imputation. So ngayon, kung binaliwala talaga ni Maharlika, kung totoo man o hindi, itong aligasyon na ikaw ay nag-hire ng killer para ipapatay siya, pwede mo siyang matatalo. Magiging guilty siya, ay hindi guilty, kundi matatalo at magbabayad siya ng danyos sa iyo. Pero paano mo patunayan na iyan ay reckless disregard of the truth or falsity na hindi siya nag-inquire? Sa kabila ng kwento ng bakod, alam ng lahat na si Maharlika ay kaaway ni Lisa Aranita Marcos at saka ni Melquiades Robles. At alam ng depensa ni Maharlika na si Lisa at si Melquiades ay magkakampi. At alam ni Maharlika na yung kanyang mga expose ay makakadamage sa kay Maharlika at saka kay Mel Robles. Kaya, posibleng mangyari na talagang mag-hire ng killer si Mel Robles kasi nasa Amerika si Maharlika at hindi niya mahahabol ng kasong libelo na criminal case sa Pilipinas kagaya ng ginawa ni Tonyeng. Hindi niya mahabol kasi doon siya sa Amerika eh. And because of that, it comes now to be believable. Pwede nang mapapaniwalaan na totoo yung sinasabi ni Maharlika. O ngayon, pwede mapaniwalaan na totoo sinasabi ni Maharlika nung nalaman na pinake na lang ninyo yung nanalo. Nag-viral kaya yun, yung nanalo ko, no? Mr. Robles? Do not compare yourself with Johnny Depp. Johnny Depp is a private person. You are a public officer. Number 2, Johnny Depp is a more honorable man and has no record of corruption. While you, Mr. Melquiades Robles, you have that record of corruption that you were accused of stealing money at the LRTA while you were still the head or administrator of the LRA, Light Rail Transit Authority. Nanalo ka lang dahil sa teknikalidad. So, ngayon, mananalo ka pa?
pupusta ako, hindi ka mananalo dyan. Ngayon, ang additional proof laban naman sa iyo, Mr. Melquiades Robles, na ikaw ay pwedeng sabihin corrupt, ay ganito. May kakayahan ka pala magbayad ng abogado, ng mahal ng abogado sa Amerika, at sa Amerika ka pa mag-file, ang mahal ng filing fee doon, dala sa babayaran mo. Anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin, magnanakaw ka, saan ka naman kukuha ng pera, pambayad sa mahal na abogado, at pambayad sa mahal na filing fee doon sa korte. Ay, nako, Mr. Melquiades Robles. Sabagay, marami ka namang pinanalo sa sipsticks eh. Small time lang yan. Wala sa kalingking ng daliri mo yan ang gastos mo sa abogado. Yan ang masasabi ko. You will never, never, ever win. Kailanman hindi mananalo ang mga akusasyon na ganon. Long live press freedom. Kahit sino man na press freedom. Kaya mo naman mag-Facebook eh. Mag-live ka rin, Mr. Melquiades Robles. Ganun lang gagawin mo. Wala ka pang gastos. Ipakita mo sa live mo ang mga tao kung gusto mo na hindi po totoo. Ito, ako po nanalo. O, ganun ipakita mo. Para naman ma-counter na hindi ka masira. Ngayon, dinamay mo pa yung misis mo, Melquiades Robles. Ikaw lang yung opisyal ng bayan. Ikaw lang yung tinira ni Maharlika. Tapos kung kakaso ka kay Maharlika, sinama mo pa misis mo. Anak ng wedding. Ang sinasabi ni Charlie Zaraga, there was a time na sobrang 400 ang nanalo sa isang loto. Paano mo nanalo ng law of probability? Mathematician po ako. I'm an engineer. At kapag mathematician ako, kagaya kay Senator Coco, ay alam namin ang statistics. The rule of probabilities. It is impossible to happen na may 400 na nanalo. Maliban lang kung dadayain din yung computer. So, ganun. At least, alam nyo na, ha? Sabi ni Alvin, mahina daw ako abogado. Well, bahala ka kung sa tingin mo mahina ako abogado. Wala pa akong tinalo, wala pa akong natalong kaso sa libel. Tandaan nyo yan. Lahat ng kaso ni Kaper Silapid ay panalo ko. Ang kaso ng isa na pinanalo ko ng kagaya niyan, yung kaso ni Claudio Daquer na isang manunulat dyan sa Puerto Princesa. Na kinasuhan siya ng isang sports official ng Puerto Princesa City na si Andre Grande, na ang akusasyon ay nang sinulat naman ni Claudio Daquer na siya ay mukom, siya ay langaw na nakapatong sa kalabaw. Kasi nga, patong ng patong siya, nagmamayabang siya, na bata siya ni Hagidorn. O ngayon, natalo si Juan, sinintensya ng RTC, Branch 48, ng Puerto Princesa, si Claudio Daquer, na guilty sa libel. Umapila siya sa Court of Appeals. Talo pa rin siya. Nung matapos sa Court of Appeals, lumapit siya sa National Press Club. At that time, ako po yung legal advisor ng president ng National Press Club na si Roy Mabasa, na kapatid ni Persila. At ibinigay sa akin yung kaso. At inapila ko sa Supreme Court. At noong January 2021, nauna pa naglabas sa kaso ni Tulfo, ay nanalo ako. Ang nagdesisyon si Marvick Lunin, Justice Marvick Lunin. At sinabi ni Justice Marvick Lunin, aminin natin nakakasira ang puri ang mga binanggit ang sinulat ni Claudio Daquer. Pero, aminin din natin ang katotohanan na hindi napatunayan ng umaakusa na hindi totoo ang mga facts na ginagamit ni Claudio Daquer. Ganun ako kasimple yan. I hope so, makikinig sa akin ng ibang mga abogado rito para hindi na kayo maliligaw. I'm an expert in actual malice issues pagdating sa libel cases. I have written a book on libel. Yun lamang po ang masasabi ko at magbabati ako sa inyo. Si Margarita Mongato, sana buhay pa si Percy Lapid. Ay dito tayo mag-umpisa sa taas.